Magandang umaga po. 2:53. Okay po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ano ba talaga? Kasi ito debatable. Aminin ko sa inyo, debatable. Ano ibig sabihin ng debatable? Debatable in the sense na kung sino ang namimilit ay parang siya yung mananaig muna pansamantala hanggat sa madesisyonan ang issue ng Supreme Court. Tanging Supreme Court lamang ang makapag-desisyon. Pero bago ang decision ng Supreme Court, meron na tayong tinatawag na unang pagtingin sa mga nangyari at analisahin natin kung ano ang ginawa at nasa tingin ko po kung ano ang dapat manaig. Maraming salamat, Ben Reclamador. Despite the fact na nauna si Cesar sa'yo, humabol ka pa rin. Okay, Cesar, good morning. Ito po, pag-usapan natin. Una, ang iunang issue na kita ko rito na pag-usapan, bigla na lang pumunta sa kanila si Cheese at walang patawag na pasabi sa mga lahat ng senador na magkaroon ng sesyon. Kasi wala namang schedule ng sesyon. So, in that sense, pag nalabag po yung notice, we are talking about due process. Yan yung due process ay karapatan ng lahat ng tao, opisyal ka man ng bayan o hindi. Ang due process po, ang ibig po sabihin niya, Ben Reclamador, ay bibigyan ka ng pasubali kung ano mangyayari. Ang posibilidad na mangyari kung bakit ka binibigyan ay para maiwasan ang sitwasyon na naparusahan ka, natanggalan ka ng kayamanan, natanggalan ka ng karayaan, napatay ka dahil sa utos ng batas na hindi ka man lamang binigyan ng pasubali. So lahat po ay binibigyan muna ng informasyon. Ang tawag dyan nga ni Voltaire, strike, but wait, but hear. Ganun ang tawag. So, yan ang una nakita ko na ako lang una nakakita. Nakarinig na po ako ng iba na mga vlogger. Ni isang vlogger wala po nakapansin sa tinatawag na notice. Kung may notice ba. So, yan ang una natin nakita. So, with that notice alone, that is the most powerful tool sa larangan po ng labanan. Sa lahat ng klaseng labanan po, ang notice ay number 1. Hindi mo pwedeng masintensyahan ang tao kung walang notice. So, bago natin pag-usapan yan at iba pa, ay siyempre, mas maganda siguro ay mag-ano muna tayo. Patugtog muna tayo ng paborito kong music. Okay? Hila muna. Yan ang pauna nating pasubali. May notice din ako sa inyo. So, ito, si Sarah, wala nang iba. So, napansin ninyo, hindi sila nagbibigay ng pansin sa impeachment. Wala silang pakialam sa impeachment. Ang pakialam nila, nakita mo ang sentro ng awayan ay nandun sa flood control project investigation. Sara, wala nang iba. Sara, lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. So, ngayon, pwede na patugtugin ko muna yung aking musika habang wala pa yung ibang mga audience. Kasi karamihan ko kasi na audience pag ganitong oras ay mga abroad. Galing po sa Amerika, sa Middle East, sa Europe, yan po saka Asia. Ang Asia naman sa Singapore, sa Hong Kong,
At saka meron din ako sa Cambodia. So ganitong oras. At saka Europe lalo na. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan Matching from ang Hawaii, kanyang si Linda prinsipyo. Carpintero. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Hello sa Hawaii. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusubot. Tumatagal, hindi pera, sukapan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Yakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Yan. Okay, so ang una, i-plasta ko muna ng maayos itong kwentong ito para maintindihan nating lahat. At ito wala man tayong dapat. Ang sa akin lang talaga interest dito kahit sino yung presidente. Basta matuloy yung investigasyon ng 18 Marines. Gusto makita ko lang doon, marinig na natin lahat. At malaman natin saan napupunta yung pera ng bayan. Yun lamang po ang sa akin talaga numero 1 na kanyan. Pero tingnan natin. Pakinggan natin kung paano nagsimula. Ito po siya. Okay? At analisahin natin na una, walang notice. Yan na establish natin na walang notice.
Sinasabi ko na po sa inyo na malaking armas pag sumirit sila sa Supreme Court, malaki ang tingin ng Supreme Court natin sa due process. Kapag nilabag ang due process, ay talagang napakalaki po ang ano niyan. Napakalaki po ng tulong sa kausa o cause o whatever, how do you call it. So ito, ilabas natin muna kung paano nagsimula. Dito natin analyze. Ito, ilalabas ko sa inyo yung tapos na dumating si Jesus Cordero. At umupo na sila at umakyat na sa how do you call this? Sa upuan ng Senate President, si Win Gatchalian, yung Chinese na Pilipino. Ay, kasi dugo niya Chinese eh. Pero sabi niya, Pilipino siya by citizenship. Pakinggan natin. Perfect. The Deputy Let it be put on record that the Secretary refused to call the roll. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll. Roll call of members. The Honorable Senators Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark, Zubiri, Senate President Cayetano Alan. With Kaya, so may napansin kayo dyan? Pangalawang punto ko ito. May napansin ba kayo dyan? Ulitin natin para may papansin kayo. Saan ba yun? Rosa, Ejercito, The Deputy let it be put on record that the Secretary refused to call the roll. Let the Bago mag-roll call, Deputy Secretary for Legislation to call the roll. okay, roll call of aking papansinin. Eh di ba nagdeklara sila ng quorum of 12? So, 24 po ang member ng Senado. Paano magiging quorum ang 12? Yan ang unang napapansin ninyo dito. Paano nga ba nila? Mamaya, paliwanag ko ang kanilang rason at babaliin ko kung anong kanilang rason. Pero ito ngayon, mapapansin ninyo na tinawag nila ang attendance o roll call. Pero bakit, ang tanong ko, bakit tinawag ang pangalan ni Bato de la Rosa at tinawag ang pangalan ni Jinggoy Estrada? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kasama dapat ang dalawa sa bilang kung magdetermina kung may majority o kung may quorum o wala. See? May technicality na kagad. Ibig sabihin, pag tinawag nila, ay inaamin nila, tinawag nila sa roll call si Bato de la Rosa, si Jinggoy Estrada. Kung tinawag nila, inaamin nila na hindi mo pwede ibaliwala yung pangangailangan sa pagbibilang ng quorum ang dalawang senador na si Bato de la Rosa at si Jinggoy Estrada. Na kahit si Bato ay nagtatago, kahit na si Jinggoy ay nakakulong. See? Dito pa lang, malaki na yon. Malaki ng talo nila. Una, due process. Walang notice sa hearing. Pangalawa, tinawag pa rin nila. Paano ako magdetermina ng quorum sa 12? At tapos tinawag mong attendance sa 24. See? Patuloy tayo. Obserbahan natin. Maging observant lang tayo. members. The Honorable Senators Aquino, Aquino, Cayetano Pia, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, De La Rosa, Escudero, Ejercito Escudero, Estrada, Estrada. Yan, ha? Dire-diretso tayo. Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan,
Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan. Okay. Kasunod, anong ginawa nila? With 12 senators present, the chair declares a quorum. Ayan! Tinawag ninyo lahat tapos 12 lang. Inamin nyo 12 lang dumalo. Tapos dineclare nyo quorum. Delikado, pangatlong punto yan. Pangatlong punto yan. Malakpak yan kanila mga kakampi. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Okay? Ito pa ang problema. Pag sinabi mo all elected positions, dineklara vacant. Ang tanong, 12 lamang kayo. Pwede bang ideklara mo vacant? Hindi po sinabi nyo nga na 24 kayo tapos 12 lang dineklara nyo may quorum. Tapos inamin ninyo 12 lamang kayo, mag-declare kayo vacant ang lahat ng pwesto. Ladies and gentlemen, para ilatag ko sa inyo kung ano ba talaga, ilatag ko sa inyo muna yung 1987 Constitution. Tapos ilatag ko rin sa inyo ang 1935 Constitution. Okay. Ang unang tanong, sa ngayon, tama ba yun? Pagdeklara na vacant ang lahat ng pwesto na 12 lamang kayo? Yan ang magandang tanong. Ang sagot po makikita natin sa Constitution, sa 1987 Constitution. Ipakita ko muna sa inyo ang 1987 Constitution. Anong sinasabi ng ating Constitution? Ito po. Section 6, Section 16, Article 6. Ito po. I-highlight ko para makita nyo. Section 16. Nakalagay una, the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective members. Each house, ibig sabihin each house, ang House, ang Senate tawag din House. Ang House of Representatives tawag din din House. So each house shall choose such other officers as it be deemed necessary. Ano binanggit? Ang unang binanggit, sa pagpili ng speaker at saka Senate President, kailangan majority vote of all respective members. So members sa Senate ay 24. So dapat 13 of all the speaker, the Senate President. So sa ngayon, wala tayong problema sa Senate President. All dapat 13. Ang ibig sabihin, may tanong tayo ngayon. Pwede bang ideklara ng 12 boto ang opisina ng Senate President na bakante? Na kung tutusin mo, walang Senate President na mahalal kung hindi makakuha ng 13 boto? Sabi, tama ka nga, Lily Paler, pag andyan si Senator Miriam, mamumuras lang si Senator Miriam. Yan ang tanong ko, ang Senate President na hinalal ng 13 boto ay tatanggalin lamang ng 12 boto? Tama ba yon? Alam mo, ang isang argumento dyan, ang may kapangyarihan sa paghalal ay siya rin ay may kapangyarihan sa pagtanggal. So ang may kapangyarihan sa paghalal ay 13.
So, ang may kapangyarihan sa pagtanggal, dapat 13 din. Hindi mo pwede maihiwalay yung pagtanggal kasi nga, protektado siya ng kapangyarihan ng 13. Hindi mo pwede ibangga yung 12 sa 13. So, dyan kakamatis ang mga argumento nila ni Tuta Soto dyan. So, yan ang kasunod na issue natin. So, naintindihan nyo ng issue ko? Next na issue natin. Paano naman ang ibang pwesto kagaya ng pwesto sa Blue Ribbon Committee? Maraming committee. Sa Blue Ribbon Committee, si Pia Cayetano ang chairman. Madeklara mo ba vacant sa majority, sa 12 boto lang? Sabihin na natin, pwedeng tawagin natin quorum? Ang sagot ko dyan, sa totoo lang, depende kung ano ang sinasabi ng rules of procedure ng Senate. Each house shall choose such other officers as may be necessary. So ang gagawin po natin ay bisitahan natin ang House Rules of Procedure. Dito natin bisitahin. Ito. House of Representatives Rules of Procedure. Philippines. American nang nilagay. Nakakalumalabas eh. Ito. Pakita ko sa inyo, kasi sinasabi sa Constitution, depende, hindi klaro kung gaano karami ang majority at gaano karami ang quorum, kung gaano karami ang hindi quorum. Ano ba ito? Bakit ang ito? Senate pa lang tinahanap natin, hindi House. Senate of the Philippines. Ang tawag, the rules of the Senate. Okay, titingnan natin ngayon sa the rules of the Senate. In other words, ulitin ko lang, sa paghalal ng Senate President, dapat majority minimum of 13. Ang tanong ko ngayon, pinadeklara nila ni Win Gatchalian at Tuta Soto na 12 lamang sila ay pinatanggal na nila ang lahat. Kaya bang tanggalin? Ang tanong, kaya bang tanggalin ng 12 ang hinalal ng 13? Sagot, hindi. Okay, ang tanong naman, paano naman po sa ibang pwesto sa Senate Committee on Blue Ribbon na mag-iimbestiga sa flood control? Importante pa naman sa akin yan. So, kung tingnan natin, ang sagot ng Constitution, each house shall choose such other officers as it may deem necessary. Binigyan ng discretion o choice ang Senado o ang House kung paano sila mag-elect at paano rin magtanggal. Dapat ganoon. So ngayon, alamin natin, ibig sabihin, mapupunta ngayon sa rules of procedure. Ano ang rules of procedure ng Senate? Ito na ngayon ang rules of procedure ng Senate na ipapakita ko sa inyo. Rules of procedure ng Senate. Yan. Rola, elective officers. Tapos, Rule 2, election of officers. Yan, Senate of the Philippines. So, anong page siya? Page 7. Hanapin natin ng page 7. Okay, page 7. Rule 2.
Okay? Ito. Klaro. Klaro, ladies and gentlemen. Anong nababasa natin? Very clear. The officers of the Senate, ibig sabihin officers, lahat, pati Blue Ribbon Committee, shall be elected by the majority vote of all its members. All its members. Nakita nyo na? So, ibig sabihin, kung kinakailangan ang paghalal ng lahat ng mga committee ay kailangan ay minimum of 13 kasi all its members. Hindi mo pwedeng tanggalin, ideklara na bakante ang lahat ng pwesto just because of 12. Hindi yan all its members ang 12, hindi quorum. Ayan. Kayo na lang mag-decision, Graceline. Sa mga tawagin ko si Graceline, kayo na mag-decision kung tama ba yan. Sabi niya, kami nasa ibang bansa, di tumitigil pagtulong sa mga kamag-anak namin sa Pilipinas para makaraos sila sa araw-araw watching from Tucson, Arizona. Sabi ni Graceline yan. Sabi naman ni Ben Reclamador, proper quorum yun kasi majority ng member present. Hindi mo na pwede ma-argumento ngayon yan, Ben Reclamador. Kasi bakit? Ito po yung mismo batas po ng Senate mismo nagsasabi. Ang pagbase po ng quorum sa all its members. Hindi pwede quorum of 12. So, dito pa lang, talo na kagad sila ni Win Gatchalian. Sa MJ Travel Bags, grabe ang pang-abuso, sukdulan na talagang sukdulan ang kanilang purpose lamang, maharang lamang ang malita investigation. Kasi apektado si Erwin Tulfo. 6 na maleta ang dineliver sa kanya sa Green Hills sa bahay niya. Hindi ko nga alam kung bakit nagkabahay sa Green Hills. Ano lang ito ano tawag nito? Kutungista lang ito dati na reporter ng ng ABS-CBN. Sagbot, no pwede. Sagbot, Chongko, bago namatay, nandun si Chis Escudero at si Estrada sa US. Si Chongko, nandun ba? Grabe Ibig sabihin, nagtuchongke yung dalawa, si Chis Escudero, tsaka si Erap, si Jinggoy. Grabe So, Mr. Romualdez Tambe, di na nga pwede dahil nga proper quorum, paring bend the law. 12 lang sila. Invictus, hindi po kayo Supreme Court para magbigay ng maling opinion. Hindi po sinasabi ko nga hindi ako Supreme Court, pero tinitingnan natin po kung ano ang sinasabi ng batas. Okay? Ang sinasabi ng batas ay dapat ang quorum ay makabase sa all its members. Ano yung all its members? 24 ang members ng Senado. So diyan pa lang talo na sila ni Win Gatchalian. So sagbot naman, kasama na naman nila yan sa US. Yung namatay doon, sila nagpakasarap. Tama si Rustan Tantuco. Si Paulo Tantuco. Sa namatay sa Beverly Hills, California. Si Ben Lecmadar, pag mayroong quorum, pwede ka mag-motion. Ang problema nga, walang quorum Ben Yan ang pinaka-problema natin. Sigurado po, Invictus, pupunta po sila sa Supreme Court nito. Sa tingin ko lang po. Watching from Turkey, sagbot. Lily Paller, kung buhay lang sana si Miriam Defensor, siya na ang pinakamagaling na attorney, senator. Mr. Romualdez Tambe, kaya nga maasar ka na lang sa kalukuhan nila. Malinaw po yan. So malinaw ito Tama, Tambi. Tapos yung chairman po ay si Ben Delo. Paano mangyari yun na imbestigahan ni Erwin Tulfo? Ang malitagang ibinigay sa kanya 5-6 na maleta. Paano mangyari yan? So tama naman si Meow Meow, mga pusang ina ninyo. Desperate crocodile. Maawa naman kayo sa Pilipino at hirap na kami. Grabe. Manuel Santos, may quorum 23. Ay, wala pong quorum. Sinasabi na po sa Section 2 ng Rule 2 ng batas ng Senate. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members, 24. So majority ng 24, ang quorum ay
13 senators. Okay? So, playlist, bawal umihi dito, may multa. Okay, Itbulaga kasi. Okay? So, Invictus, mali po, hindi po ako nag-interpret. Very clear, salita mismo, hindi ko na in-interpret kung ano sinabi, yun na yun mismo. Ang tawag namin dyan, verbalehes. Okay? Sesa, paano naging quorum kung 12? O yan, nasagot mo na. Mismo yung Senate rules nagsasabi na 13 ang pwede, kailangan para maghalal. So naghalal sila ng kapalit, ay wala pang 13. Kahit na sabihin na natin, pwedeng ideklara na bakante, pero wala silang pwedeng panghalal. Kasi kailangan 13. Yan pong epekto niyan. So, kaya ba nilang harangin ang investigasyon ng maleta mamaya? Ha? Ito, titingnan natin kung ano mangyari kasi determinado ang grupo ni Alan Peter Cayetano na ipagpatuloy ang investigasyon ng Senate Committee on Blue Ribbon Committee. So Neil Joshua Chato, malinaw talaga na ayaw nila paimbestigahan. Yun lang talaga hinabol na ayaw, wala silang pakialam sa impeachment. Biro mo, klaro-klaro na maantala ang impeachment sa ginagawa nila. Kasi sino ba naman, paano ngayon illegal ang nakaupo? Paano magiging impeachment court yan kung illegal? Di ba? Binibigyan lang ninyo ng dahilan para tumagal ang impeachment. So ngayon, because of that, haklata na klaro na ang purpose talaga nila harangan ng investigasyon ng tinatawag nito na balita. Ngayon, nag-anunsyo in fairness naman kay Erwin Bendalotol po. Nag-anunsyo siya kanina na hindi matutuloy ang hearing bukas ng Blue Ribbon, pero i-postpone lang daw, gagawing June 8. At may titingnan pa daw sila at sabi, lahat ng sino nakasalang na testigo ay isasalang daw din nila sa Lunes o sa June 8, pero usisain pa nila. Titingnan nila kung may katuturan mo hindi. Di halata kayo. Sigurado ako na hindi nyo ipapatawag ang 18 Marines. Sagbot, ano masabi mo? Takot na kasi sa mag-asawang bangag. Grace Lai, sleep well po, Dr. Toto. Umaga na po dyan. We'll wait for what will happen po sa Senate po. Sige po. Minabadali ko lang para maintindihan ninyo kung anong takbo. At least, klaro na tayo ngayon, walang notice na magkaroon ng eleksyon o session. Pangalawa, nagbasa sila ng quorum, ng roll call, kasama si Jinggoy, kasama si Bato. So, nag-declare sila 12 quorum. Naku, na-technical sila. So, ngayon, sino pa ba? Si Grace Line. So, I'm just travel bags. Pilit na talaga nilang pinaharangan nila. Ganun po ang nangyari. So, sabi ni Joshua Chato Lahadulan, malinaw talaga na ayaw pa imbestigahan ang flood control. Ganun lang po ang ibig sabihin niyan. Sa akin sana, flood control matutuloy ang investigasyon. So, dyan pala ang tapos na. So, ngayon, tatalakay natin ang ibang dahilan na sinasabi nila. Pero bago yan, mayroon siya po silang sinasabi na yung 12 daw na desisyon nila na magiging quorum ay binase nila sa desisyon ng Supreme Court natin noong 1949. Natungkol naman ito sa awayan sa Senado rin sa gitna ni Senate President Jose Abilino at saka ni acting Senate President Mariano Cuenco. Ang kwento ganito po. Umaga, alas 11 nag-umpisa ang sesyon ng Senado. Pumasok kayo si Senate President Jose Abilino. Gibilang niya gabel, opening the session. Sa araw na yun po, tila baga sinadya ni Senate President Jose Abilino na i-late ang pagsimula ng session, ginawa niyang alas 11:30. Kasi kinatatakutan
ng grupo ni Senate President Jose Abilino ang privilege speech ni Lorenzo Tanyada. Nakapalista kasi at nakaschedule si Lorenzo Tanyada na magpi-privilege speech. Ngayon, yun naman lumalabas na kinatatakutan ng grupo ni Abilino yung privilege speech ni ni Tanyada. 1946 yun. 1946. Si Rojas ang presidente, tapos namatay si Rojas, pumalit, kasi nag-speech si Rojas sa Clark, na heart attack, namatay, ang pumalit sa kanya si President Quirino. So, ibig sabihin, may awayan. Si Quirino po ay Liberal Party. President siya. Pati si Manuel Rojas, Liberal Party. So, ngayon, ang kaaway nila, yung grupo naman ni Lorenzo Tanyada, sila po ay Nationalista Party. 12 sila Nationalista Party. Lumalabas, ang kabilang partido, hinaharangan nila ang privilege speech ng Nationalista Party. So, ginawa ng Nationalista Party, nung binang ni Abilino ang gavel at umalis ang lahat ng senador, nakakampi ng Liberal Party. Ang natira, 12 na Nationalista Party. Pero sa kanila, nandun may isa na natira, hinarangan nila. Huwag umalis para 12 pa rin si Senate Pro Tempore. At that time, yung si Senator Vicente Soto Sr., lulo ni Juan Bol, Tuta Soto, at isa pang senador ay nasa Amerika naman. Sa ospital naman si Senator Soto. So, 22 lang ang present. Pero noong panahon na yun, every 2 years may election. 8 every 2 years ang election. Hindi kagaya ngayon, 12. So ngayon, dahil dalawa, wala, nagdeklara ng quorum itong Nationalista Party ng mga senators. At kinatigan sila ng Supreme Court sa tinatawag na hindi maabot ng subpoena jurisdiction ang dalawang senador kasi ang isa ospital, ang isa ay nasa Amerika. Kaya ang pinayagan sila na magbilang ng quorum sa 22 lamang. Kaya nagiging quorum ang 12. Yun po nangyari doon. Pero that was in 1935. Ang nakalagay, ano ba ang 1935? Buksan po natin ang 1935 Constitution para malaman natin. Ito po ang 1935 Constitution. Yan, 1935. Punta tayo sa Article 6. Section 10 naman nakalagay dito. Ito, Article 6, Section 10. Ito. Nakalagay sa Article 6, Section 10, Paragraph 1. Ano nakalagay? The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker. Walang nakalagay kung anong klaseng majority ang basihan. Ayan. Walang sinasabi kagaya sa 1987 Constitution na by a majority vote of all its respective members. Yan ang pagkakaiba. Kaya, ang Supreme Court sa panahon ng 1949 ay nagdesisyon na pwede na rin sa simple majority ibabase ang quorum. Sa simple body sa mga number of senators present. Doon ibabase. See? Iba yung 1935 Constitution, iba naman ang 1987 Constitution. Di ba? Ben Reclamador, inanalyze na natin ha. Sabay-sabay tayo mag-analyze. Para maging sabay-sabay tayo magiging matalino. Okay? Very clear. So ngayon, kung very clear, ano naman ang nakalagay sa mga ibang position? Nakalagay din po sa ibang position ay hindi rin po klaro ang
1935 Constitution kung paano paghalal. Ayan. Each house shall choose such other persons as may be required. So, depende pa rin sa Senate, sa rules nila kung paano pagpili. At walang nakalagay kung paano pagtanggal. Nakalagay lamang, a majority of each house shall constitute a quorum to the business lang. Pag to the business, hindi kasama ang pagdeklara na bakante. Hindi rin kasama dyan ang paghalal. To the business lang. Yan ang pinapakita ko sa inyo 1935 Constitution. Ipakita ko naman sa inyo ngayon ang 1987 Constitution. The same wordings, hindi nagbago. Parehas ang wordings. Ito po. Parehas ang parehas ang words na ginamit. Yan. Ang parehas sa each house shall choose such other officers as it may deem necessary. Tapos dito naman, a majority of each house shall constitute a quorum to the business. But the business is not doing business, is not appointing or electing officers. It's not an act of declaring vacancy. See, nakita na natin ang depekto. So, ibig sabihin, nandito na tayo ngayon sa punto na to, napakalinaw po talaga ng ating na talagang flood control lang talagang hinaharangan nila. Sumugal sila, naging mapangahas sila, inagaw nila. O sagbot, maya baka people, yun nga ang inalala ko kasi ako willing na ako mag-people power sa ganito eh. Marami na rin nito. Yung ganito, mga ginagawa lang na pagbigla-bigla. So ang tanong, Ben, legal ba yung ginawa ng minority? Mali eh. Si Mr. Tambi, o tayo lang sa akin lang naman interest dito kung sino naman ang imbestigahan, anong lalabas sa investigasyon. Wala na akong pakialam kung sino ang presidente. Sabi niya, sleep well daw. Sige, tutulog po ako mamaya. The rules ng Senate ay walang legal or illegal. Huwag mo sabihin ganun, Ben. Mayroong pagsusundan eh. Anyway, pinapresenta ko sa inyo para makapag-decision din kayo ng tama. Nasa inyo, hindi na ako tuturo sa inyo, pero magbibigay din ako ng aking conclusion. Nasa inyo na lang yun kung paniniwalaan yung aking conclusion. Kaya conclusion ko dito, illegal. Very clear naman, illegal. Pili talagang hinarangan, maimbestigahan ng flood control. Yun lang talaga, wala na pong iba. Malit approve lang talaga Ben, may rules at batas sabi ni Cesa. Sagbot, Dan, Edna Cabigon, takot kasi sila na malaman kung anong laman ng maleta at mga magnanakaw. Ben, reklamado, susubukan ni Marcolita balaktutin ang Senate rules. Hindi po, tiwala po ako kay Marcolita. Abogado po yun, hindi po lumalabag ng rules yun. Hindi kagaya kay Ben Dalo. Okay, Bibi Las Vegas, gusto nilang i-filter ang mga witness. O nga, gusto na salain ang witness. At hindi nila patestiguhin yung 18 Marines. Nako. Ang tanong, Ben, sinunod ba nila ang rules sa batas? O yan, klaro, walang sunod. Pinakita ko na sa inyo ang rules. Kaya na mag-decision kung nasunod ba o wala. O, di ba, Ben? Ikaw na magsabi, Ben, kung nasunod ba o wala. Pinakita ko ng rules, binasa natin. So, tama po yan, utos talaga ni Lisa Satanas yan. Si Ben Lacmada, tayo lang nagsasabi ng illegal, pero sa Senate rules, pinakita ko na nga sa iyo Senate rules eh. Huwag ka na magpakabubo dyan. Okay? Si Bam Aquino, Bam Aquino, talagang kasabot ka rin ha. You are too far from your cousin, Noynoy Aquino. Wala ka talaga kay Pinoy. Layo mo kay Ninoy. Makasarili ka. Bam Aquino, kayong dalawa ni Kiko. Sinusuportahan nyo ang kagaguhan, ang paglabag sa procedure ng Senate. Hello, BBS Las Vegas. Fancy seeing you here. Ang AMG Travel Vlog, history repeats itself. Mr. Romualdez Tambi, ikaw na nagsabi, kasama ka sa nagkasabi na illegal, Ben. Ben, iba na ang rules. Yan pong rules ngayon, Ben. Hindi po ako nagsisinungaling dito. Pinakita ko na nga sa inyo eh.
Ang tawag natin, naalala ko to rin kanta ng Pink Floyd eh. Bang kasabay naman tayo, siguro paborito natin ng Pink Floyd eh. Di ba? We don't need no education. Tang, 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 tang. Lots of passion in the classroom. Tang, 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 tang. Tang, tang, tang. Siguro mga kabats tayo sa mga rock, di ba? Hey! Teacher! Leave us kids alone! All we are is just another break on the wall. Wall. Okay. Who won? Paulo. Kinokontrol na yata ng eyeliner niya si Escudero. Eyeliner ni Lisa. Ben Reclamador. Si Kilay kasi si Cheese eh. Cesa, ayan Ben ha, sa'yo na nanggaling na illegal yung ginawa nila. Thank you. Mr. Romualdez Tamay, Ben Dalo, Darlene Narvino, Melba Estelina, lumaki ang ulo ng mga dutay, hindi na yan sana binoto. Mga dutay, ang problema sa'yo Melba, feeling mo ikaw lang Pilipino. Ay mga DDS, Pilipino rin po yun. Hindi lang taga-BBM ang Pilipino. Di ba? Ben Reclamador, illegal nga sa atin paningin, pero sa mga wala. Hindi lang sa paningin natin, sa batas mismo. Sigurado ako nakakatigan ako ng Supreme Court kung ano mga sinabi ko rito. Kasi nakabati lahat sa batas. Si Niel Joshua Chato Hadulan. Idol, applicable ba yung Abilino? Hindi po applicable ang Abilino versus Cuenco kasi po 1935 pa na Constitution yun. At saka ulitin ko lang po, baka hindi mo nahabol, hindi mo napanood kanina, hindi mo napansin. Sa 1935 Constitution po, 24 ang senador, kada 2 taon mag-elect 8. Hindi sa kagaya sa ngayon na every 3 years ang election, 12. At saka, kinlaro mismo sa 1987 Constitution na ang majority, ang quorum, ang paghalal sa lahat ng opisyal sa Senate President ay 13 senators. 13 votes of senators. At nakalagay din sa Rule 2 ng Rules of Procedure ng Senate na kailangan ang maghalal sa bawat pwesto ay minimum of 13 ang quorum. Naintindihan na natin po. Bahala na kayo, wag na tayo mag-away-away, basta iyan ang sinasabi ng batas. So, ang decision po ng Abilino versus Cuenco sa 1935 Constitution Ben, for your information, para alam nyo na rin, ay pinayagan po ng Supreme Court noon na ang 12 ay quorum sapagkat ang 2 senador ay isa sa Amerika, ang isa ay nasa ospital. Ang nasa ospital po, yun yung lulo ni Tito Soto. Si Senator Soto na taga Cebu. Ben Reclamador uli. Sabi dyan sa isin, wala kami pakialam sa Senator. wag po tayo naman magiging malupit. Sumunod po tayo kung may batas, okay? Tekla, grabe. Sa hindi pakikialam ng batas, puro nalilito. Makinig sila sa inyo, Dr. Toto. Dapat, pati mga ibang abogado, puro naging kupal. Ito, isa-cite ko ha. Ito ang isang nagiging bubo. Si Attorney Jesus Palces, graduate ng UP College of Law. Si Attorney Howard Calleja, graduate din siya ng Ateneo. Hindi ko alam kung San Beda. So, Cesa, like po tayo guys sa video. The Road Runner, naglabasan na naman yung mga kupal na abogado gaya ni Palces, Claire Castro. Mali na naman sila. Tsaka si Rockstar Lawyer, wala yun. Hindi kasi kayo tumitingin sa batas. Ako tinitingnan ko ang batas. Kagaya ni Attorney Libayan. Pareho kami ng conclusion ni Attorney Libayan. Okay? So, Mr. Romualdez Tamay, mahirap people power. Naku, baka mag-people power po ito. Ako natatakot po. So, Cloud, daming lawyer ang sabi ni illegal daw ang ginagawa. Illegal ka naman talaga. Ito lang pinakita ko na sa inyo ang mga batas na suporta sa conclusion na illegal. So malita na walang ebidensya. Kaya ang tawag sa kanila, ako ang hari ng sablay.
Graceline, view it illegal po. Malamang nagkagulo po bukas sa Senate. So, Gerson Alihado, kasalanan niyan lahat ni Sara, nakipagsanib sa demonyong Marcos. Yun nga, dapat hindi siya nakipagsanib doon eh. Yasmin Martin, daming traidor na senador, Dok. Oo nga. Ben Licmador, Mr. Tambi, talo ako dito. Huwag ka naman, panalo ka kasi Pilipino po kayo. At tinutulungan natin kung anong tama na batas. Mr. Romal sabi, dinali ka naman ni Benny Catoto. Hindi naman. Kaibigan ko si Mr. Ben Licmador. Sesa, haha, yan tuloy Ben. Huwag ka daw magpaka. Talagang magkakaibigan na tayo rito eh. Talagang nagbanding-banding na tayo dito, Ben, di ba? Huwag kang 80-80. Sabi ni Yasmin Martin. Mr. Romaldis Tambi, di na naman namin inabot yung Katuto. Parokya na inabot namin. Ang bata mo pa pala. Regular Junior, padlock na raw Senado. Paano makapasok? Alam mo, nag-propose si Amy Marcos. Sa malapit na restaurant sila mag-imbestiga. Doon din pata. Tuloy din ang laban. Pag sinara nila, doon sila sa malapit na restaurant. Si John Abilino, Pink Floyd, ang kanta mo sir, Pink Floyd. Pariya pala tayo ng paborito. Nelson Hadulan, maupay na gabi, Idol. Kumusta ang sinampa mo kay Ben Dalaw? Ipapalo up ko ang aking sinampang kaso. Nag-usap na kami ng isang ni attorney Tebilin para ipalo up niya. Graceline, 80s po yun. 80s. Si Jonathan Java, basta kalbo, bubu. Kalbo, bubu. Okay lang po. Darlene Narbino, baka gusto na turahin sika ng Iran. Jonathan Java, Bato, ikaw ba yan? Lalabang ka na. Okay. Mr. Romoli sabi, tawa lang tayo ng tawa dito. Ang quorum hindi ibig sabihin na pwede mag-elect ng bagong Senate President. Okay. Nelson, kasi ang quorum, klase-klase ang quorum. May ordinary quorum at may strict quorum. Ang strict quorum ay kailangan minimum of 13. So Nelson Hadulan, hindi na pala sila quorum. 11 pa. Romoli Stambi, panalo pagkapadaod Ben. Noel Clemente, nanlait na naman ang nadisbar. Kahit nadisbar ako, matalino naman ako. Cloud Heroic, good faith naman ang ginawa ni Sarah. Di siya nag-isip ng masama sa kapwa-tao. Jojo Galit, nandito pala si Bato. Nandito Bato. Follow up mo Katuto. Suportahan ka namin dito para madali si Irich. Okay, maraming salamat. Tawa na lang tayo ng tawa. Pero at least alam nyo na ha. Pero may papakitaan siguro ko sa inyo mga ibang mga ito ngayon naglalabanan ngayon si Pia Cayetano at saka si Erich Sylvester Tulfo. So Amerikano versus nanay Amerikana. Ang nanay ni Pia Cayetano ay Amerikana, si Srams. Si Miss Srams. Ito. Pero si Tulfo Amerikano. Ayan magkapareho pag gray yung damit nila. Tapos, ito may papakita lang ko sa iyo. Itong, naku naman, ikaw naman, Attorney Howard Calleja. Pahiya-hiya ka lang naman. Ayusin mo naman ang presentasyon mo. Mataas pa naman ang tingin ko sa iyo. Dapat klaruhin mong batas mo, Attorney Calleja. Tingnan mo sa Attorney Calleja. Mali-mali. Quorum, the Philippine Senate. Sabi niya, ang sinaset niya na Constitution, that a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Pero, Howard Calleja, doing business is not equivalent. That does not include the act of electing officers. It does not include the act of declaring the offices vacant. Ganun naman po. Okay? Huwag ka naman galing-galingan. Mali naman ang mo. Mali naman ang interpretasyon mo, Attorney Calleja. Tapos, sinabi mo pa nito, Abilino versus Cuenco, 1949, nag-apply lamang po ito sa 1935 Constitution. Hindi ito nag-apply sa 1987 Constitution. Sabi na, the House does not necessarily mean all possible members. Ito po yun sa panahon ng 1935 Constitution. Basahin mo nga uli muna, nakakahiya ka naman. Hanggang dyan lang palang alam mo. Tapos may scoring mo na, wala na, mali ka na, mahirap.
Nakakahiya po kayo. Heidi Mendoza, nakakahiya ka rin. Oh. Ini-endorso mo pa yan si Calleja. So ngayon, sino pang law expert dito? May nagpa-law expert. Ay, nga bakit nagpakilala kayong law expert? Mali-mali naman. Ito yung si Dean na Father Ranhilio, na Dean siya ng Graduate School of Law ng San Beda University. Ito, tingnan mo. Sinabi niya, sino siya? Senator, is ruling affirms validity of 12. Bobo naman ito eh. 1935 Constitution yun eh. O Abilino versus Cuenco din siya ng site nyo. Ay, nakakahiya kayo. Napapahiya lang kayo sa San Beda. So mga estudyante pa sa San Beda, hindi naman puro magaling. Ha? Ganun po ang impression sa akin. So paano ito ngayon? So ito, pakinggan na lang natin siguro ang pangako ni Alan Peter Cayetano na ituloy niya ang hearing mamaya. Inasahan po namin kahit sa ano lang kayo sa Max Restaurant na lang kayo mag-hearing, okay na sa akin 'yon. Ayan oh. Basta makita lang natin. Pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisahan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas na magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, hinahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Illegal Hello, na sir. sinabing may continuing quorum po sila. Ano sir, naglalagay Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 ng Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore, ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President
hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday, pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee. Paano may ipit na trabaho? Tapos adjourn sila. Tapos sa July 26 sila magkikita uli. Ano bang trabaho hinahabol? Kalukuhan. Para walang Blue Ribbon committee hearing bukas. Para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila. Kaya pinangako ni Alan Peter Cayetano, lalabas bukas ang 18 Marines. Paano pa natin maimbestigahan ang 18 Marines kung harangan nila? Presiding officer, bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct or pag-usog ng impeachment court? Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinitan ang rules, ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after issue at ngayon naman po. Instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos uumpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasine die tayo. The country is already in economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel, Iran, US, in what's happening with that conflict. Marami pong naghihirap na, mas maraming maghihirap pa. We need the impeachment to be fair and impartial. We need
to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI, gusto pong amendahan yung Constitution. After magsalita si Senator Amy, wala daw katotohanan yun. Eh ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. Okay. Sige, salamat. Mag-out na ako at ito na lang ihabol ko yung mga iba. Yon, nag-assert si Marcoleta. Panoorin natin po si Gawin Marcoleta. namin bukas will define the direction of this. Lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings. No? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007, nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee, was that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo. No? So of course, the man of the hour tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tanghali. Musta po kayong lahat mga kababayan? Ito po, nag-uusap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. Okay? So thank you very much, Kuya Dante. Okay? So, yan ang nakikita niyo, which asahan natin yan mamaya. Diba si Amy? Tungkol din sa baha. Ito, nakita natin. So, tingnan natin. Hanggang dyan na lang siguro tayo. At maraming salamat. Ito, basahin lang natin ang statement ni Loren Legarda. Statement ni Loren Laban. Statement of takeover. Senate President Pro Tempore and fourth-term Senator Loren Legarda raised serious constitutional concerns, pointing out that no senator can validly act as Senate President on the strength of only 12 votes. Under Article 6, Section 16, Paragraph 1 of the 1987 Constitution, the Senate shall elect its President by a majority vote of all its respective members.
since the Senate is composed of 24 senators, that majority is 13. By the fact that the senators present did not have 13 votes, they could not validly elect a Senate President or authorizes any senator to act as Senate President. Under Rule 2, Section 2 of the Rules of the Senate, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. This means that the Senate pro tempore, the Senate Secretary, and the Sergeant at Arms also required at least 13 votes. This is clearly recognized and admitted by the minority senators in their public statements and interviews. That is why the minority senators did not vote for Senate President. They lacked the required 13 votes. In the same way, they could have not legally elected Senate President pro tempore because they also lacked the required 13 votes. When the Constitution and the rules are clear, this must be applied as written. Verbally, ang tawag dyan. Okay? So, a majority of 24 is 13. Without 13 senators present, the Senate cannot validly transact business. Without a quorum of 13, it is clear that no change of committee chairmanships, the temporary absences of some members should not become a reason to lower their representation or weaken the mandate of the people who elected them. Ligarda emphasized, until there is vacancy, resignation, expulsion, that final disqualification, or other legal basis recognized by law, their seats remain part of the Senate's full membership. We remain firm in our respect for the Constitution. Loren Ligarda added, any proceeding conducted without a constitutionally required quorum raises serious questions of validity and cannot be recognized as consistent with the clear mandate of the Constitution. Yan po sinabi ni Loren Ligarda. Ino pa? Ito naman, laban ni Marcoleta. Pero hindi natin mabasa, Senator Alpitica na ito. Yun lang, inulit lang nila. Sabi naman ni Respicio, Respicio nagbabala ng posibleng ito na ang simula ng malaking kaguluhan. Ako natatakot ako baka maging lead ito sa people power. Nagbabala si Respicio na ng Reyna Mercedes na Vice Mayor na sinasabi niya na maaring humantong sa mas malaking krisis at ang nangyaring organisasyon sa Senado matapos ang kontrobersyal na sesyon nitong Hunyo 3. Okay? Yan ang sinasabi ni Attorney Harold Despicio. O naman, sa PDP laban, naman. Nais magpahayag ng patinding pagkabahala ang Partido Demokratiko Pilipino sa mga kasalukuyang naganap at nagaganap pa na pangyayari sa ating bansa na hindi mabuting pangitahin para sa hinaharap ng demokrasya at mga institusyong demokratiko ng ating bansa. Okay? Huwag po kayong kukurap, sabi ni Marcoleta. So, saldi ko Dahil hindi ko na matiis ang mga balita. ay malamang lilitaw bukas. Pakbantayan nyo yan. Malalabas din po yung maleta na binigay kay Garcia. Grabe itong magnanakaw na to. Ay, kakahiya kayo. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat at naipakita ko na sa inyo yung basic na batas na dahilan kung bakit hindi pwede sila mabigyan ng kulay ng tagumpay. So, Cesar, salamat. Salamat, Master Romualdez Tambi. Abelardo Gingab, pares kayong mga kupal, Marcobeta at Kadimonyo. Hindi po, mas maganda po si Marcoleta kaysa kay ikaw lang po ang demonyo, ikaw lang kabubuhan lang po yan ang nangyari sa Abelardo Gingab. Ben Lecamador, sana nga Marcoleta katotohanan. Importante po na magkaroon ng investigasyon bukas kahit na sa gilid na lang ng Max Restaurant, okay na yun. So, hanggang dyan na lang, no? Tapos si Cesar naghaha. Si Maria S. Wasim, laban lang Senator Alan Cayetano para mabuksan ang flood control. Yan ang hangad ng bayan, flood control. Bahala na kung ano mangyari sa leadership ng Senate basta may labas lang flood control. So,
IQ. Bakit po ganyan ang ugali ni Cayetano at pinipilit? Tama naman po si Cayetano, with due respect to you, Miss Sir. Graceline, perfect reflection po that Alan came from a good family. Salamat po. So Jojo, sino pang iba na hindi ko natawag? Vic Pila, good morning, attorney. Si Graceline. Tapos si Glenda Peralta, magtrabaho ka, puro ka dada. Nagkatrabaho po ako at nagdadada po. Pareho pag ginagawa ko para kumita din ko sa sarili ko. Okay? Sino pa? GR, the Pound King. Lame duck. Hindi. Lame duck lang yan sa tingin ninyo. Pero hindi po siya maging lame duck. Okay? Hanggang dyan na lang at maraming sa Nelson Hadulan. Team Abangers ako sa mga vlog mo, idol. Salamat po. Renato Solomon, Abilino versus Quezon sa 95 Constitution. Tama ka, hindi na mag-apply sa 1987 Constitution yan. Sagbot, tuloy na tuloy po. Okay, basta matuloy lang ang investigasyon bukas. Kasi iba ang requirements ng quorum at requirements sa pag-elect ng Senate President na need ng 13. Actually, kahit yung mga officials, 13 din ang kailangan. Nelson Hadulan. So, Darlene Arvino, sana takbo ka ng any position. Tatakbo po ako subukan ko tumakbo, baka manalo ako sa senator. Okay? Maganda. BZWA para hindi nila pwede ma-elect ng new president. Maraming salamat po.